Sumasang-ayon ba kayo sa naging pahayag ngayong araw po na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos na nagkakapersonalan na po diyan sa Senado? Dismayadong-dismayado po itong si Pangulong Bongbong Marcos sapagkat sa paningin niya, nung panahon niya partikular bilang isang senador, hindi po nangyayari ang mga ganitong bagay. Nagkakapersonalan. Uulitin ko po ang tanong mga tol, sang-ayon ba kayo na nagkakapersonalan na ngayon sa Senado? Type 1 kung yes at type 2 kung hindi. Ang tanong ulit po natin, sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkakapersonalan na po diyan sa Senado? Type 1 kung yes, type 2 kung hindi. Bakit po natin ito pinag-uusapan sa ngayon? Siyempre, lahat po kasi ito nakabase sa mga kaganapan simula po nang maupo bilang Senate President. Ito pong si Alan Peter Cayetano. Noong May 11, 2026, nagkaroon po ng kudita sa pangunguna niya at sa kauna-unahang pagkakataon, nagpakita muli sa publiko. Ito pong si Senator Bato de la Rosa makatapos ang 6 na buwan na hindi po pagpasok diyan sa Senado. Ang dahilan ay para po magkaroon ng pagbabago sa liderato. Ika-13 senador, ito pong si Bato de la Rosa para po sa pagboto at magkaroon po ng pag-aalis o mapalitan. Si Senate noon ay Senate President Tito Soto. Pero hindi lang din naman si Bato de la Rosa ang naging factor po dyan, kung hindi ito pong mga senador na dati pong nakasama na ngayon ay minority bloc. Sina Pia Cayetano, si Loren Legarda, at saka ang magkapatid na Mark Villar at saka Camille Villar. Pero sa apat po na yan, tingin ko ang pinaka nasasaktan ay yung umasa na siya po ay maging Senate President. Si Loren Legarda, no? Kasi ang sinasabi sa mga chismis, napangakuan daw po ito na kung sasama sa minority noon na ngayon ay majority na, siya ang iuupo bilang Senate President. Pero hindi po ganun ang nangyari sapagkat nung idineklara pong bakante ang posisyon last May 11, 2026, including the Senate presidency, ay agad pong tumindig ito pong si Joel Villanueva at ang ininominate niya para po sa pagkapangulo ng Senado ay hindi po si Loren Legarda kung hindi ang kasalukuyang Pangulo ng Senado na si Alan Peter Cayetano. At doon na po nagsimula lahat ang kalbaryo diyan sa Senado. Bakit? Kasi kaya lumitaw si Bato de la Rosa para bumoto at noong mga panahong iyon, inilabas na rin po at tinangkang iserve sa kanya ang warrant of arrest mula po sa International Criminal Court para po sa kasong crimes against humanity. At dahil nga po may utang na loob, ito pong si Alan Peter Cayetano, sinuportahan talaga nila kasama ng majority sa ngayon si Bato de la Rosa at inilagay po ito under protective custody. Pero noong May 13, 2026 ng gabi, nangyari po ang isa sa mga ikinadidismaya ng ating Pangulo na nagkaputukan. Tapos ang sabi ng ating Pangulo ay hindi naman pala totoo. Ano? Or mamaya yung particular na term na ginamit ng ating Pangulo, babanggitin niya po sa ipapakita ko po at ipaparinig sa inyong interview kanina o nitong nakaraang araw sa kanya, no? At dahil po diyan, talagang ang imahe po ng Senado ngayon ay napakababa na po sa paningin ng publiko. Lalong-lalo na noong May 14 ng madaling araw na gawang makatakas nito pong si Bato de la Rosa sa tulong po ng mga tao. Nangunguna po diyan si Senador Robin Padilla. Siya po ang nagsakay kay Bato de la Rosa sa mismong sasakyan na pag-aari niya at ibinaba niya di umano ito somewhere in Makati at doon na nga naglahong parang bulana itong si Bato de la Rosa. Dahil nga po wala na si Bato de la Rosa kaya basically ang physically present na lamang ngayon diyan sa Senado ay 12 mula sa majority, ay kukulangin po talaga sila kapag ka nakabutuhan sa mga bawat ninanais po nila. Kaya ang nais nila ngayon
ay mabago po yung rules ng Senado, partikular yung Section 41 po nito kung saan papahintulutan na ang mga walang senador sa pamamagitan po ng partisipasyon po nito at pagboto sa online. No? Yan po ay mariing tinutulan ng minority kaya last Tuesday nung nire-railroad na po ng majority at nag-move po sila to divide the house, ang naisip po ng minority ay mag-walk out sapagkat meron po silang sapat na bilang, 11. At ang natitira lamang ng mga senador doon ay 11 din. Pagka naiwan, ito pong si Senate President Tito Soto, former Senate President Tito Soto, magiging 12. Kulang pa rin po ng isa para po makabuo ng quorum. Kaya naman, yung pag-absent ni Chis Escudero last Tuesday, naging malaking tulong po ito sa minority para maging matagumpay yung walkout po nila. Bakit po nauwi sa walkout? Kasi babalik lang ako dun sa sinabi ko kanina, tinatangka po nilang i-railroad yung pagbabago po ng rules. At tingin natin, patuloy po nilang gagawin yan sa mga susunod na pagkakataon, partikular sa Lunes. Pero nagbanta na rin po ito pong si Senator Ping Lacson na kung kinakailangan po nilang gawing muling mag-walkout ay mag-walkout po sila. Pero mukhang mahihirapan po yan kung kumpleto ang 12 majority. Kasi nung nakaraan, si Senator Chis Escudero absent kaya 11 lamang. Kung 12, hindi naman pwedeng maiwan. Ay, hindi naman pwedeng yung 11 minority ay aalis lahat. Merong kailangan maiwan doon para mag-move to adjourn. Nung nakaraan, nag-move to adjourn, ito pong si Senator Tito Soto. Kaya basically, nanguna yan sa lahat ng mga motion, no? Ang sabi nga po ni Senator Tito Soto, hindi daw po debatable ang motion to adjourn. Kaya walang nagawa ng noon nakapreside na si Senator Loren Legarda kung hindi mag-adjourn. Even ang Senate President na si Alan Peter Cayetano, wala ring nagawa. Pero sa Lunes, kung buo sila, no, assuming na wala pang warrant of arrest, ito pong si Jinggoy Estrada, 12 po sila, plus 1, baka magka-problema ngayon ng minority. Kasi 13. Magkakaroon ng quorum at magkakaroon ng botohan, makakakuha po ng majority vote lamang, mababago po ang rules. Pero yan po ay garapalan na kung sakasakaling ipagpilitan pa rin ng majority. Kaya tingin ko, mag-iisip-isip ang mga ito kung yan po ay patuloy pa rin nilang gagawin, lalong-lalo na yung di umano'y 2 senador ngayon mula po sa majority block na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na disgusted daw po sa mga nangyayari ngayon sa pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano. Hindi po natin kilala kung sino po ang 2 senador na yan, pero sa chismis po ng kapatid nila o kuya ni na Erwin at Rapi Tulfo na si Ramon Tulfo, meron po siyang sinasabing clue, no? Mula po sa kanyang Tweety Bird. Babasahin ko po sa inyo ito pong post niya. Sabi po dito, 2 senators disgruntled with the majority block of Senate President Alan Peter Cayetano will jump over the backward to join the minority block of ex-SP Tito Soto on Monday. Kaya kung mangyayari po ito, basically wala na magiging problema sa pagpapalit ng rules dahil hindi na yan magtatagumpay. No? Yan ang inireport sa kanya ng kanyang Tweety Bird. Kapag nagkataon, ang minority ay magiging majority na. Change places in the Senate that can't seem to put its acts together. Ang ilalagay ng SP ng bagong majority ay si Senator Win Gatchalian. Nang tanungin niya, ang mga utol niyang sina Rapi at Erwin ay ayaw naman daw pong magsalita. Buti pa daw ang kanyang Tweety Bird, maasahan. Pero huwag niyo daw siyang tanungin sapagkat yung 2 magiging jumping backward senators dahil di niya daw sasabihin kahit pitpitin pa ang kanyang yag balls. Pero nagbigay po siya ng clue. At sino kaya ito mga tol? Ayon sa kanya, yung isa ay mataray at kaibigan, yung isa naman ay kaibigan ni Lisa Marcos. Yun po yung clue ng Tweety Bird. O yung clue po ni Ramon Tulfo ayon sa kanyang Tweety Bird. Uulitin po natin mataray daw po yung isa, tapos
kaibigan naman daw po ni First Lady Lisa Marcos yung isa. Sino kaya yan, ano? Anyway, yan ay mga posibilidad na mangyari sa Lunes. Uulitin po natin yung possibility, mga tol. Una, pabor sa majority. Kapag ka walang tumalon po sa kanila at wala pong warrant of arrest na ilabas pa muna kay Jinggoy Estrada o kaya naman magpakitang muli itong si Bato de la Rosa, mananalo po sila sa botohan para mabago po ang rules. Kasi after all, number games lang naman po yan kapag ka-dinivide po yung house kung tawagin. Kung sino yung majority sa botohan, sila po yung mananalo. Kaya mababago po yung rules, papayagan na ang online voting at online participation. Pero mukhang malabo naman po magpakita ito pong si Bato de la Rosa at si Senator Jinggoy Estrada, baka labasan po ng warrant of arrest pag hindi po ngayong buong araw, baka sa Lunes. Ngayon, nandiyan din po yung posibilidad na baka absent na naman itong si Chis Escudero. No? Kaya kung may mga ganyang pagkakataon, sigurado matatalo po ang majority block sa ngayon. Pero ang pinaka nakikita po natin diyan yung posibilidad na hindi talaga mangyayari yung sinasabi po ng majority o kagustuhan nilang mapalitan ng rules sapagkat pumabor man sa kanila ang bilang, tingin ko galit na po ang taong bayan dito, no? Hindi lang tayo, hindi lang mga kulay pula, even ang mga kulay dilaw, pink at mga neutral, talagang nagagalit. Ang naniniwala na lamang po sa majority ngayon, mga Duterte supporters. Kasi pumapabor po ito sa kanilang mga naratibo, kaya pinagtatanggol po sila at tinatawag pa nga po silang Brave 13. Pero sa atin, at I believe, marami tayo, majority po tayo ng mga Pilipino kumpara sa mga Duterte supporters, ang tawag po natin sa kanila ay 13 Judas. Ngayon, puntahan na po natin ang partikular na balita kaugnay po ng mga pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay bahagi ng kasagutan niya sa naging katanungan kanina sa isang interview sa kanya. No? Sabi po dito sa balita ng News 5, nagpe-personalan na Nababahala raw si President Bongbong Marcos sa mga nangyayari sa Senado sa mga nakalipas na linggo o sa mga nangyari sa Senado sa mga nakalipas na linggo. Anya, malaki ang ipinagbago nito kumpara noong panahon niya bilang senador. Madalas kaming nagtitinginan ni Executive Secretary Ralph Recto. Paano nangyari na yung Senado hindi nakagaya nung panahon natin? Nagpe-personalan na I was watching the comments of former Senator Franklin Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how the Senate is supposed to function if those are the kind of things the Senate is embroiled in, dagdag pa ni President Marcos. No? Kaya sa pagkadismaya niya, sinambit niya rin po, I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. Pakinggan po natin. Mamaya na pala yung kabuuan po ng interview na yan. Basahin ko na rin po mismo muna ito sa bahagi po ng mga pahayag ng ating Pangulo. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa aking palagay, hindi dapat. No? Tinutukoy niya po rito ang sino mang senador, not only Bato de la Rosa. No? Kung talagang importanteng makaboto ang isang senador, dapat siyang dumating sa Senado ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa gitna ng mosyon na amyendahan ng rules ng Senado upang pahintulutan ang pagdalaw sa sesyon via teleconferencing. Gate ng Pangulo na dati ring nagsilbi bilang senador, ang puganting si Senator Bato de la Rosa lang ang makikinabang sa naturang mosyon na nauwi sa walkout ng minorya. Kung talagang importante siyang makaboto, dumating siya sa Senado. Ito po ay partikular na tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos, walang iba kung hindi si Senator Bato de la Rosa. Pero mukhang malabo pong mangyari yan, ano? Kaya tingin ko hindi talaga pupunta ito pong si Bato de la Rosa. Sa parehas po na balita, PBBM sa mosyon na pahintulutan ng pagdalo sa sesyon ng Senado via teleconferencing, it seems to only be applicable to Senator Bato.
para makaboto dahil nagtatago siya. Sabi ni Pangulo, I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. Pero other than that, wala naman. Di ba sa ngayon? Walang pandemya in particular. Kaya ngayon, no, pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay po ng katanungan na yan na yung mga sagot binasa na rin po natin. Sir, magandang tanghali po. Sir, on local issues po, sir. Sir, after the gun-related incident in the Senate, and then there's the walkout of the minority bloc and alleged another Senate coup, as the President and former member of the upper chamber, how concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kami nagtitinginan ni E.S. Ralph. Wow! Ganyan ba tayo nung senator tayo? Wow! May breaking news mga tol. Breaking news po ito. Nakita ko lamang po sa Facebook. Ay, mukhang malabo nang mangyari yung pinapangarap ng majority sa Lunes. Kasi bakit mga tol? Eto na. Tanong ko muna. Matutuwa ba kayo kung lalabasan na ng warrant of arrest ngayon? Ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Type 1, kung kayo po'y matutuwa o malulungkot naman, type 2. Ulitin ko lamang po Type 1, kung kayo po'y masaya na nilabasan na po ng warrant of arrest ito pong si Jinggoy Estrada. At type 2 naman kung kayo po'y nalungkot kasi baka tagahanga po kayo ni Jinggoy Estrada. Ito po kasi ngayon ang breaking news mga tol. No? ABS-CBN News. Breaking. Ay nako, susuko kaya siya mga tol. The Sandigan Bayan 2nd Division has issued warrants of arrest and hold departure orders against Senator Jinggoy Estrada, ex-DPWH Secretary Manuel Bunoan, and other ex-DPWH and CR officials. The Anti-Graft Court 2nd Division, chaired by Presiding Justice Geraldine O. Ekong, handles Estrada's graft case over his alleged involvement in the flood control kickback scheme. Uulitin natin. Breaking. Sandigan Bayan orders arrest of Jinggoy Estrada. Maraming masaya Puro number 1 ang nakikita ko mga tol. Natutuwa kayo na meron ng warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada ngayong araw po na ito. Tingnan natin ano bang magagawa dyan ni John Vic. Kasi si John Vic na lalagay po siya na naman sa hot seat ngayon dahil ang nagiging interpretasyon po ng publiko ay parang binibigyan niya ng special treatment. Ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Pero mukhang may paglilinaw naman si Secretary John Vic Remulla. Ang sinasabi niya kasi is either mag-surrender or maaresto, no? Pakinggan po natin si John Vic Remulla dito. Nag-usap kami kahapon, tinawagan ko siya. Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya pag-iisipan niya raw, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan Nako po. knee replacement. So sabi ko hindi Pwede ba yun ikatuwiran? Dito nagkakaroon ng problema si John Vic sa mga ganitong pagsasalita, Dapat, regardless kung anong situation nitong si Jinggoy Estrada, walang ibang konsiderasyon kung paano mo maaaresto yung tao. No ifs, no buts, no whats. Only implement the warrant of arrest. Kaya nakikriticize tuloy siya ng napakarami po nating mga kababayang Pilipino. Buti na lamang malakas ka talaga kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nagpahayag na po si Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya po tatanggalin si Secretary John Vic Remulla. In fact, ang sinasabi pa nga ng ating Pangulo, baka meron daw pong interesado sa posisyon
ni John Vic Remulla at nagpapakalat po ng kasiraan ni John Vic Remulla. Pero with due respect sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung mapapakinggan nyo lamang po sana ang sentimiento ng ating mga kababayang Pilipino, marami na po talagang dismayado dito po kay Secretary John Vic Remulla. Pero syempre, kayo naman po ang Pangulo ng Pilipinas at prerogatibo ninyo na pumili ng gabinete ninyo at kung patuloy po ninyong pinagkakatiwalaan si John Vic, wala naman pong magagawa ang taong bayan. Kaso lang, makakabawas po yan sa pagtitiwala din sa inyo o pamumuno po ninyo ng taong bayan. Dahil after all, alter ego nyo po ang sekretary o sino mang sekretary sa gabinete. In particular, ito pong si John Vic. Kung ito po ay pumapalpak sa paningin ngayon ng publiko, lalabas na kapalpakan din po ninyo yan, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sana lamang marinig po ninyo ang tinig ng marami po nating kababayang Pilipino na kung maaari, i-reconsideran nyo na po, no? Na tingnan ang performance nito pong si John Vic Remulla. May mga kumalat na balita sa Billionaire News Channel na sinasabing nadidismaya daw po kayo sa performance ni John Vic Remulla, pero ngayong araw na ito mukhang nilinaw nyo po yan na wala naman kayong problema kay John Vic Remulla. Ganun pa man, nire-respeto ko po in particular yung inyong desisyon, pero ako po, 10 ng mga maaaring manonood ni Top 1 na ayaw na po kay John Vic Remulla ay patuloy lamang po namin i-criticize si Secretary John Vic Remulla. Lalong-lalo na yung mga ganitong pahayag na unwanted naman sana, no? Hindi na kinakailangan ito eh. No? Ang kailangan lang, okay na sana, either you surrender or aarestuhin ka namin. Pero babanggitin mo pa yung katwiran, parang nabibigyan tuloy ng special treatment si Senator Jinggoy Estrada. Hindi naman namin hindi namin it's beyond our jurisdiction, so sasabihin na lang siya magpapaniwala. So, wala na kami masasabing iba, hindi na lang namin ang sabihin ng sandigan before we issue an arrest, before we execute an arrest. Tinawag na po namin siya kung lumapit sa iyo. Hindi ako tumawag sa kanya. Ako yung tumawag sa kanya. Sige. Maybe Pero mo, siya pa tumawag. Sa bagay, pares kasi silang politiko. at around 4 p.m. yesterday, Ano po ang desisyon niya? Yan narinig po ninyo si Secretary John Vic Remulla po yan. At kaugnay po iyan ng napipintong pag-aresto dito po kay Senator Jinggoy Estrada. Kaya inaasahan po natin mula sa oras na ito kung i-serve na po ba ang warrant of arrest kay Senator Jinggoy Estrada o magpapatumpik-tumpik pa ito pong ating SILG. Pero I believe ang NBI na ngayon ay naka-live press con, baka meron na rin po silang statement tungkol dyan. Ang sinasabi lamang ni Director Melvin Matibag ay pagka may warrant of arrest, saka na po sila magsasalita. No? Bagamat naka-live po sila pero hindi muna natin yun tatalakayin. Ang punto lamang natin inaantay ngayon ay either susuko kaya itong si Senator Jinggoy Estrada o ito po ay magtatago din. Pero kung titingnan po natin ang track record sa mga kaso nito pong si Senator Jinggoy Estrada mga tol, noong 2001, 2014 at ngayon ay 2026, yung dalawang unang pagkakasala niya, di umano, ay hinarap niya naman ang buong tapang yung mga kaso. Hindi naman po siya nagtago, no? Siya po ay sumuko at hinarap ng buong tapang yung mga kasong isinampa po sa kanya. We do not know yet now kung ito po ba ay kanya ring haharapin. Dahil iba po ang sitwasyon ngayon Kasi mukhang magaling ang pagbubuo ng kaso, no? Dahil ang pamantayan ngayon ng dating Secretary of Justice ngayon ay Ombudsman Boyong Remulla ay pagka merong probable cause, dapat certain ang conviction, no? Kaya yan ang aabangan natin mamaya. Ituloy po natin pakinggan ang sinasabi po dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado, hindi na kagaya ng panahon natin. Dahil personalan na Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento na, meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga.
at saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no holds barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Eh, nagbago. Grabe kasi ngayon sa Senado, mga tol, biruin ninyo yung simpleng debate, no? Nasigawan lang yung isa, nataasan ng boses, magagalit na, tapos gusto ng kasuhan ng ethics complaint. Ang tinutukoy ko si Senator Robin Padilla at saka si Senator Kiko Pangilinan. Tapos nung nagdebate, ito pong si Senator Rodante Marcoleta at saka si Senator Risa Ontiveros, nung natatalo sa mga argumento about rules, si Senator Rodante Marcoleta tinira yung pagkatao nitong si Senator Risa Ontiveros at sinabing wala daw legal background. Ano? Yun ang mga mahirap na sitwasyon ngayon sa Senado kung bakit sa paningin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nasasabi niya ngayon na nagkakapersonalan na napakalayo noon sa mga natapos na Congress dyan po sa Senado. Kasi as explained ng ating Pangulo, pagkatapos ng mga mainit na debate, nagkakainan pa sila, magkakasama. Para bang walang nangyari. Talagang trabaho lamang at professional ang approach sa isa't isa na hindi natin nakikita ngayon under sa 20th Congress, particular sa leadership ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. Okay? I hope they figure it out soon. Yan ha. Ang ating Pangulo naman umaasa pa rin na baka mabago pa eh. Pero siyempre, sa ilalim ng leadership ni Alan Peter Cayetano, sa aking opinion, hindi mangyayari yan mga tol. Dapat magkaroon ng isang Senate President na bago na maaaring katanggap-tanggap hindi lamang sa minority kung hindi sa ilan sa mga majority sa ngayon. At yan ang nakikita ko si Senator Win Gatchalian. At kaugnay po ng press con din na yan, nabanggit din po ng ating Pangulo, natanong kasi siya about sa mga natalong kandidato sa nakalipas na halalan. Ito po ang balita ng Philippine Star at ayon po dito, President Marcos today said he may appoint candidates who lost in the 2025 elections to government post now that the one-year appointment ban has lapsed. Ang ating Pangulo ay magtatalaga ng mga natalong kandidato sa kanyang gobyerno. Posible, naglaps na ang one-year ban for candidates who did not make it to the election. Marami namang magagaling dyan. The President said the administration is looking to top qualified individuals who ran in the recent polls but failed to secure a seat, stressing the need to bring in capable people into government service. Don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last elections who did not make it. Sayang naman, we have to get the best talent that we can. That is a natural progression. At ang unang-unang na-appoint na natalo sa nakaraang halalan, partikular sa pagkasenador, ay si Senator Francis Tolentino na ngayon po ay Acting Secretary ng Department of Labor and Employment. Siya po ang unang-una pa lamang na naitalaga. Inaasahan po natin na sa mga susunod na araw magtatalaga ng panibagong miyembro ng gabinete or some position sa gobyerno ang ating Pangulo, and personally I am hoping na magkaroon ng comeback
ito pong si Secretary Benhur Abalos, ba't mukhang hindi yun papalit kay DILG Secretary kasi nilinaw ni Pangulo na may tiwala pa rin siya kay John B. Cremulye, no? Kaya baka sa ibang posisyon maitalaga ito pong si Secretary Benhur Abalos kung muli po siyang bibigyan ng pagkakataon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa parte ng mga umaasa at supporter ni dating Senador Antonio Trillanes, I do not know kung yan po ay pagbibigyan ng ating Pangulo kasi politically speaking, hindi po sila magkaalyado no? Pero marami pong umaasa, particular mga kakamping at mga dilaw na sana mabigyan ng pagkakataong maging miyembro ng gabinete ito pong si dating Senador Trillanes at marami na rin pong mga PBBM supporters at loyalista. Ako personally, tiwala din ako na kung sakaling italaga ito pong si Trillanes sa gabinete ng ating Pangulo ay makakagana po ito ng maayos sa kanyang tungkulin. Pero siyempre lahat po iyan ay nakaangkla sa prerogatibo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang may karapatan at masusunod kung sino po yung kanyang nanaisin na pagkatiwalaan bilang miyembro ng kanyang gabinete. At kaugnay pa rin po ng pinag-uusapan din natin kanina na issuance ng warrant of arrest dito po kay Jinggoy Estrada, ito naman po yung kopya ng hold departure order. Ano mga tol? Hold departure order na inisyu po ng Sandigan Bayan laban po kina Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Basahin ko lamang po. Ito po yung I'm sorry, hindi pala ito. Nagkamali pala ako ng Ito po ay total na ipakita ko na ito naman po ay pagsuspindi ng Office of the Ombudsman sa Vice Governor ng Catanduanes. I'm sorry, nagkamali ako ng kinapi na link. Sayang, hindi ko na isave yung link ng hold departure order laban kina Senador Jinggoy Estrada. At muli, tatanungin ko lamang kayo mga tol, kayo ba ay masaya na meron ng warrant of arrest ito pong si Senator Jinggoy Estrada at iba pang mga kasabwat niya para po sa pangdarambong sa pondo ng bayan? Kindly type 1 kung kayo po'y masaya. Type 2 naman kung ito po'y inyong ikinalulungkot. Ulitin ko lang, masaya ba kayo na meron ng warrant of arrest ito pong si Jinggoy Estrada? Type 1 and type 2 naman kung ito po'y inyong ikinalulungkot. Ano pa ang masasabi ninyo dito po sa ating pinag-uusapang topic? I-comment nyo na rin dyan po sa chat area at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating programa mga tol. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.